Nagsisimula ang kwento ng palayasin ang gutom at walang perang bida na si Ryuma mula sa isang restauran dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Sa malapit, pinupuri ng ilang tao ang isang lalaki bilang pinakamagaling gumamit ng espada na sinasabing kapantay ng hari. Ang kanyang pangalan ay Shirano at binati siya ng isang waitress na dati na niyang kakilala. Dumating si Ryuma na desperadong malamnan ng kahit ano ang kanyang tiyan, at ilang sandali pa'y nagpapasalamat na siya sa waitress para sa kanyang unang pagkain sa loob ng 5 araw. Bilang isang marangal na tao, ipinangako ni Ryuma na babayaran ang kabutihan ng waitress na nagngangalang Flare, kahit maging kapalit pa nito ang kanyang buhay. Biglang natamaan ang espada ni Ryuma ng kay Shirano kaya't pinahinto ni Ryuma ang bigotilyo. Humingi ng paumanhin si Shirano dahil sa kanyang kapabayaan, ngunit ipinaliwanag ni Ryuma na ang espada ay katumbas ng buhay para sa isang mandirigma. Dahil isa ring mandirigma si Shirano, tiyak si Ryuma na alam nitong hindi sapat ang isang paumanhin. May malubha itong kapalit sapagkat ang pagtama sa espada ng iba ay katumbas ng paghamon sa kanila sa isang duelo. Sinabi ni Ryuma kay Shirano na bunutin ang kanyang espada at nagsimula ang kanyang pag-atake. Madaling umiwas si Shirano dito, kaya't ang nahiwa ni Ryuma ay ang estatwa na ikinamangha ni Shirano. Agad na sumalakay si Shirano na ikinagulat ng lahat, ngunit huminto siya bago pa man niya mapugot ang ulo ni Ryuma. Dineklara ni Shirano ang kanyang tagumpay, ngunit hindi kontento si Ryuma dahil naniniwala siyang ang laban ay matatapos lang sa tuluyang pagkasawi ng isa. Ipinaliwanag niya na ang mga mandirigma ay nagduduelo hanggang kamatayan at sinabihan si Shirano na makipaglaban. Biglang sinabi ni Flare sa kanya na huminto, kaya tumigil si Ryuma dahil hindi niya matatanggihan ang kahilingan ng kanyang tagapagligtas. Nagulat ang ilang mga nakakakita sa atake ni Ryuma dahil nahiwa nito ang estatwa na gawa sa purong bronze. Pagkatapos, ikinwento kay Ryuma ang isang sorpresang pag-atake na naganap 7 taon na ang nakalipas. Inatake ng isang dragon ang isang maliit na bayan sa bundok na lumitaw nang walang babala at sinunog ang buong nayon. Ang maliit na nayon ay napapalibutan ng mga bundok kaya hindi makatakas ang mga mamamayan at walang makarating sa bayan upang iligtas sila. Binalot nito ng takot ang mundo na nagpapaalala kung gaano kadelikado ang mga dragon. Inakala ng lahat na ang buong nayon ay napawi, ngunit isang araw ay may mandirigmang lumitaw mula sa abo. Bitbit niya ang isang bata at ipinaliwanag niya na halos natapos ang kanyang buhay, ngunit kinailangan niyang iligtas ang babae. Ang lalaking iyon ay si Shirano. Siya ay kilala na bilang bihasa sa espada, ngunit naging alamat ito dahil sa pagtuntong sa nagbabagang apoy para lumaban sa dragon at iligtas ang bata. Nagulat si Ryuma nang malaman niyang si Flare ang batang iyon. Ibinunyag ng bartender na sinasabing si Shirano lang ang halos makakapantay sa husay sa paggamit ng espada ng hari. Ang hari ang pinakamahusay sa buong mundo, ngunit si Ryuma ay may balak na makipaglaban dito balang araw. Ngunit mahihirapan siyang gawin ito sapagkat walang nakakaalam kung sino ito o ano ang kanyang anyo. Pagkatapos, masaya si Ryuma na siya'y nakakain, ngunit bigla na lang uling natamaan ang kanyang espada. Pinigilan niya ang taong gumawa nito, ngunit nagulat ang lahat nang makita nilang nasaksak na ito. Nagtaka ang lalaki kung bakit ito ginawa ni Ryuma, ngunit sinabi ni Ryuma na hindi man lang niya ito hinawakan. Sinabi ng lalaki na nakita ng lahat doon na sinaksak siya ni Ryuma nang walang dahilan, ngunit unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Nadetermina niyang alam ni Ryuma kung ano ang meron siya at gusto nitong kunin yon mula sa kanya. Pinalaki ng lalaking ito ang sitwasyon tungkol sa bagay na yon at sinabi kay Ryuma na hindi niya ito ibibigay kailanman. Ipinangako niyang pababagsakin si Ryuma kasama niya kung tatapusin siya nito at pati na rin ang buong bayan. Di na makapagtimpi si Ryuma nang biglang ipakita ng lalaki na ang bagay na kanyang binabanggit ay ang sungay ng dragon. Hinipan ng lalaking ito ang sungay at biglang natakot ang lahat sa bayan. Nanakaw ang sungay ng dragon ilang taon na ang nakalipas at ito'y may kakayahang tumawag ng mga dragon. Ayaw maniwala ng lahat na ito ay totoo, ngunit siniguro ng payaso na totoo iyon at bigla itong pinutol. Nagkagulo ang mamamayan sa paparating na kapahamakan, at si Ryuma ay napaisip kung niloloko lang siya ng lahat. Lalong lumala ang sitwasyon at ibinunton ng mga tao ang kanilang galit kay Ryuma. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinaksak ang lalaki at hiniling kay Flare na tulungan siya. Ngunit sinampal siya ni Flare dahil siya ang pinakagalit sa lahat. Tiyak siya na hindi pa nakakakita si Ryuma ng dragon, kaya hindi niya mauunawaan ang takot ng mga ito. Wala talagang ideya si Ryuma sa nangyayari, ngunit tiyak siyang wala itong kinalaman sa kanya, at tumanggi siyang akuin ang kasalanan.
Lahat sila ay nagalit sa kanya, at binigyang diin na maliban na lang kung peke ang sungay, iyon na ang katapusan nilang lahat. Biglang dumating si Shirano at kinumpirma na totoo ang sungay. Alam niya ito dahil ang lahat ng mga gwardya na nagbigay ng kanilang buhay sa pagtatanggol dito ay kanyang mga tauhan. Nagdaramdam si Shirano na hindi man lang niya natulungan ang mga ito. Binanggit niya na kasalanan man ito ni Ryuma o hindi, ang dragon ay darating pa rin. Sa pinakadramatikong paraan, tinanong ni Shirano ang mga mamamayan kung papayagan nilang labanan ulit niya ang dragon at pinagdiwang ng lahat ang kanilang tagapagligtas. Alam ni Flair kung gaano ito kadelikado at ipinaliwanag na walang sino man ang makakatalo sa dragon ng mag-isa. Kahit si Shirano ay hindi kayang makipagsabayan sa dragon, ngunit ipinaliwanag ni Shirano na alam niyang darating ang araw na ito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilin ito dahil ilang taon niyang hinanap ang sungay. Ngunit nabigo si Shirano at ngayon ay nais na lamang niyang magkaroon ng pagkakataon na tapusin ang lahat. Naantig ang lahat sa kabutihan ni Shirano, ngunit hindi namangha si Ryuma. Gumamit siya ng sentido komon at ipinunto na mas mabuting lumikas ang mga tao. Kung walang tao sa nayon, wala ring dapat lumaban sa dragon, maliban na lamang kung gusto nilang protektahan ang mga walang laman na gusali. Nagalit ang lahat ng mga mamayan at hinimok siyang tapusin na ang sarili, ngunit gustong makita ni Ryuma kung may makakapagpagawa nito sa kanya. Inutusan ni Shirano ang lahat na lumikas at ipinangako na poprotektahan ang kanilang mga tahanan kahit maging kapalit pa nito ang kanyang buhay. Gayunpaman, kung siya ay matatalo sa laban, nais lamang niyang siya ay mapatawad ng mga ito sa kanyang pagkabigo. Matapos ang paglikas ng lahat, makikitang si Ryuma at Flair ay nanatili. Napaisip si Ryuma kung nakakatakot ba talaga ang mga dragon tulad ng sinabi niya at napagtanto niyang si Shirano siguro'y talagang nakakamangha para gustuhing labanan ito. May matinding trauma si Flair mula sa huling pag-atake ng dragon kaya tumakbo siya upang pigilin si Shirano. Isang tao laban sa isang dragon ay labis na mapanganib kaya hindi niya ito papayagan na magpatuloy. Sinubukan ni Ryuma na pigilin siya dahil hindi niya pinaniniwalaan na makakatulong siya kay Shirano, ngunit itinaboy lamang siya ni Flair. Ipinaliwanag niya na si Shirano ay nagsasakripisyo ng kanyang buhay. Siya ay isang tao na gustong magligtas ng mga buhay at hindi kagaya ni Ryuma na kumikitil. May biglang nagtulak kay Ryuma kaya ginamit niya ang kanyang espada upang pakalmahin ito. Iniutos niya sa kanya na huwag lumingon at sumama sa kanya upang makalabas ng nayon. Tumanggi si Flair at tumalikod kaya sinubukan ni Ryuma na pigilan siyang makita ang isang bagay, ngunit huli na. Labis na ikinagulat ni Flair nang makita niya si Shirano kasama ang lalaking may hawak ng sungay. Nagtatawanan ang mga ito habang may hawak na mga ginto at naguluhan si Flair habang kanyang naiisip ang lahat ng sinabi ni Shirano. Nanginig siya sa gulat kaya hinila siya ni Ryuma palayo dahil tiyak na papatayin siya ng mga ito kung makita siya. Malinaw na ngayon na tinakot lang ng mga ito ang lahat ng tao sa nayon upang nakawan ang buong lugar. Labis na nagdadalamhati si Ryuma para kay Flair, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naririnig ni Ryuma ang mga uslak sa malayo na pinagtatawanan ang eksaktong bagay na ginawa rin nila 7 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang totoong sungay upang tawagin ang dragon at sa oras na dumating ito ay wala na sila doon. Narinig din ni Flair nang ipakita ni Shirano ang kanyang tunay na kulay. Ininsulto niya ito sa pagiging masaya sa pagkikita nilang muli at napaisip kung ilang tao ang nakaranas na masalanta ng dragon ng 2 beses. Kinaawaan pa ito ng payaso, ngunit ipinunto ni Shirano na kahit papaano ay di na nila kailangan pumatay ng mga tao ngayon. Sa isang pagbalik-tanaw, makikitang kagagawa nila Shirano at ng kanyang kasama ang sorpresang atake. Walang nakatakas sa pangyayari dahil sa mga bundok, ngunit ito ay perpekto para sa masasamang lalaki at tinapos nila ang lahat upang walang makaalam ng totoong nangyari. Matapos nilang tapusin ang mga buhay ng lahat, lumitaw si Flair na naghahanap ng tulong. Naipit ang kanyang mga magulang sa ilalim ng kanilang bahay at nagmakaawa siya kay Shirano na iligtas ito. Natagpuan ni Shirano ang kanyang ama na natuwang nakita si Flair na buhay. Walang ideya ang kanyang ama kung sino ang kausap kaya nagpasalamat siya kay Shirano sa pagligtas sa kanyang anak. Humingi siya ng tulong para makatayo, ngunit sa halip ay tinapos lang rin siya ni Shirano. Matagumpay na nakakuha ng maraming kayamanan ang mga uslak, ngunit hindi kontento si Shirano at naisip na nais niya ring magkaroon ng kasikatan. Pinauna na niya ang kanyang kasama habang siya ay nagpapanggap na bayani na nagligtas sa batang babae.
Labis na nasaktan si Flair, at nagtawanan ang mga lalaki sa pakiramdam na malaman na ang tao na pinagkatiwalaan niya ay ang may pakana rin ng lahat at tumapos pa sa kanyang mga magulang. Sa isa pang pagbalik-tanaw ay makikita si Shirano na umaarte pa at humihingi ng tawad kay Flair dahil hindi niya nailigtas ang mga magulang nito. Ang tila wala nang ganang mabuhay na si Flair ay humingi ng paumanhin kay Ryuma sa lahat ng mga masamang bagay na ibinintang niya dito. Ngunit di nagpalugmok sa awa si Flair dahil ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga uslak. Sinabihan niya si Ryuma na dapat nang umalis dahil darating na ang dragon at hiniling niya ang kaligtasan nito sa kanyang mga paglalakbay. Bumalik si Flair sa tavern ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at biglang naluha. Patuloy ang pagtawa ng mga uslak at makikitang naririnig ni Ryuma ang pag-iyak ni Flair. Biglang lumabas ang nakakasindak na mata ni Ryuma at sobrang galit na tumakbo na halos hindi na niya mapanatili ang kanyang balanse. Maririnig na malapit na ang dragon at lahat ng mga mamamayan ay nanonood at iniisip na si Shirano ang kanilang tanging pag-asa. Napaisip sila kung ano ang kanilang nagawa upang magdusa ng ganito at sinisi kay Ryuma ang lahat. Para sa kanila, siya ay isang pahamak na dumating sa kanilang mga buhay kaya ibibigay na lang nila ang kanilang tiwala kay Shirano. Biglang hinarap ni Ryuma si Shirano. Inamin ng mga uslak ang lahat ng bagay at ipinagmalaki pa ang pagtapos nila sa mga gwardya upang nakawin ang sungay ng dragon. Nagkaroon si Shirano ng ideya na tapusin na si Ryuma upang sa kanya lahat mapunta ang sisi at umatake na ito. Naisip ni Ryuma ang lahat ng mga tao na nagpapahalaga kay Shirano at ginamit ang lahat ng kanyang galit upang hiwain si Shirano sa isang iglap. Ibinalik ni Ryuma ang kanyang espada bago pa man dumikit sa lupa ang katawan ni Shirano at hindi makapaniwala ang payaso na madaling natalo si Shirano. Walang duda na maitim ang budhi ni Shirano, ngunit ipinunto ng payaso na siya ay hindi basta-basta sa paggamit ng espada. Naramdaman nito ang takot kaya ipinaliwanag niya na kaya niyang tawagin ang dragon gamit ang tunay na sungay ng dragon. Hindi lahat ay kaya itong gawin at umabot ng 3 taon upang maging bihasa siya dito. Siya lang ang makakapigil sa dragon, kaya sinabihan niya si Ryuma na kung gusto nitong iligtas ang bayan ay kailangan siya nitong buhayin. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Ryuma na hindi ito ang kanyang bayan. Biglang natakot ang mga mamamayan sa pagdating ng malaking dragon. Ginamit ng dragon ang kanyang hiningang apoy at sinunog ang bayan. Tiyak ang mga mamamayan na masusunog na ang kanilang bayan at ito na ang kanilang katapusan. Sa unang pagkakataon na makakita sila ng dragon, ay napagtanto nila na kahit si Shirano ay hindi magtatagumpay rito. Pagbalik sa bayan, makikitang nakaupo si Flair sa dilim nang matagpuan siya ng dragon. Hinarap niya ang nilalang at hindi man lang siya natinag ng akmang tatapusin na siya nito. Handa si Flair na mamatay kasama ang bayan, ngunit siya ay nabigla nang makita si Ryuma na biglang sumulpot. Agad namang itinuon ng dragon ang kanyang pansin dito, ngunit iniwasan ni Ryuma ang lahat ng atake nito. Nakatungtong siya sa likod ng dragon ngunit ito ay nagtungo sa himpapawid. Ngunit matindi ang paninindigan ni Ryuma kaya't sumugod siya sa ibabaw ng dragon at gumamit lang ng isang atake upang putulin ang ulo nito. Pagkatapos, nagulat si Ryuma sa kung gaano kalaki ang pakpak ng nilalang. Napatulala na lang si Flair at labis namang ikinagulat ni Ryuma na naroroon pa ito. Sinabihan niya itong huwag nang isipin na tapusin ang kanyang buhay at ipinaliwanag na narinig niyang hindi masaya sa kabilang buhay. Hindi makapaniwala si Flair sa lakas niya at tinanong kung sino talaga ito. Gusto rin niyang malaman kung bakit nilabanan nito ang dragon at inilagay ang buhay sa panganib para sa isang bayan na hindi naman niya tinitirhan. Ipinaliwanag ni Ryuma na sinabi na niya iyon dati. Iniligtas nito ang kanyang buhay kaya't ipinangako niyang babayaran ito kahit maging kapalit pa ang sarili niyang buhay. Ngayong iniisip niya ito, 2 beses na siyang lumaban para dito kaya siya na pala ang may utang na loob ngayon. Gusto lang niya ng libreng pagkain sa susunod at nangako si Flair na hindi niya ito malilimutan. Pagkatapos, nalaman ng lahat ng mamamayan ang katotohanan at napaisip kung ang misteryosong samurai ba ang tunay na tagapagligtas. Biglang naalala ng bartender ang pangalang Ryuma na hari. Ang bansag na ito ay ibinigay sa isang tao ng kanyang mga nailigtas. Bagaman kilala siya bilang hari, tila walang alam si Ryuma na siya pala ang hinihirang na hari ng lahat. Sa mga susunod na panahon, makikitang si Ryuma ay nagdaan sa ilang mga bagay. Iniwan niya ang kanyang espada sa isang misteryosong lalaki na may birding buhok, 3 espada, at laging naliligaw. Sinabi ng misteryosong lalaki na si Ryuma ay isang tunay na mandirigma sa isip at katawan.
Alam niyang ikinahihiya ni Ryuma ang sinapit nito ngayon, at hiniling na sana'y nagkakilala sila nang siya'y nabubuhay pa. Masayang tinanggap ng misteryosong lalaki ang espada ni Ryuma, ngunit gusto nitong magpanggap na lang sila na hindi nangyari ang kanilang laban. Sinigurado niya sa lalaking tinatawag niyang samurai mula sa Wano na wala siyang problema doon at makikita ang isang sulyap sa magiting na si Ryuma.